Nakita natin ang post ni Miss Alex Gonzaga. Meron siyang post about PAL, Philippine Airlines. Ang sabi niya ay, bakit parang last minute na, tsaka magka-cancel ng flight. Then, i-move 2 days pa. Sinabi rin niya na tinatry niyang kontakin itong mismong PAL, pero walang sumasagot. At nakiusap siya na huwag naman sanang ganun. Grabe yun. PAL, bakit laging ganyan? Hindi nyo man lang ba naiisip na may mga taong nagpapabook sa inyo para makapunta doon sa lugar na pwedeng may meeting, pwedeng may show, pwedeng may event, na karamihan sa mga taong yan ay nagpabook na ng hotel, bayad na. Hindi nyo man lang naiisip na pwedeng hindi na nila yun ma-refund, pwedeng mabaliwala yung pera, naaksaya yung pagod, naaksaya yung mga pera ng mga taong yan dahil sa pagbigla niyong pag-move. Kung ang dahilan ay for the safetyness, kagaya ng reply ng PAL, bakit last minute? Last minute kayo nag-check ng mga eroplano nyo? Bakit hindi nyo gawing maaga? Para at least yung maibibigay na panahon na naabisuhan nyo yung mga customer nyo ay nagawan pa nila ng paraan para yung mga naibayad nila doon sa mga nabook na nilang mga hotel or mga event or mga show ay maipuspong din, hindi yung last minute. Kasi once last minute, habang palapit ng palapit yung mismong event ng pupuntahan nila, nawawala yung sense ng duration na kailangan nilang magpa-rebook para hindi nasasayang yung pera. Hindi nyo man lang ba yan naiisip? Pwede niyong gamitin dahilan na for the safetyness. Yan lang naman ang gagawin yung dahilan dyan eh. Para sa excuse na 2 days na move ng flight. Pero hindi niyo pwedeng gawing dahilan na bakit ngayon nyo lang i-check ang mga eroplano nyo kung kailan last minute. Diyan kayo naging pabaya. Kung mababasa nyo ang lahat ng komento kay Miss Alex Gonzaga, napakaraming bad comments sa inyo. Wala pa ako nabasa na may magandang feedback about sa inyo. At ito pa mga nabasa ko. Mga maldita daw ang mga flight attendant dyan sa Philippine Airlines. Actually, wala akong experience sa Philippine Airlines kasi wala naman akong pera pang book. So kapag pupunta ako ng malalayong lugar, matik, nagta-travel tayo by land. So kung pupunta ako ng Singapore, baka mag-bus na lang din ako. Para sa mga flight attendant ng Philippine Airlines, try nyo naman ngumiti. Tandaan nyo na kayo ay flight attendant at hindi kayo mga embassy na kailangan may striktong muka para sa mga lalabas ng bansa. Flight attendant kayo. May mga taong pupunta sa inyo, dadaan sa inyo, kasi kailangan. At maganda yung mood ng taong yun. Pero dahil sa ganyang attitude, nasisira rin yung araw ng tao. Tsaka pwedeng mag-cause yan ng hindi magandang pagkakaintindihan dahil na-adapt na ng mga tao kung ano yung mga mukhang ipinapakita ninyo. Huwag yung tipirin ang pagngiti. Yan ay walang bayad. Hindi ko alam kung ano pang mga airlines ang mga kapuri-puri. Halos lahat ng airlines ay may iba't ibang problema na pwede namang isolve habang maaga pa para hindi nagagambala itong mga pasaherong to. Alam nyo, nasasayang yung mga pera ng mga yan. Yung mga shows ng mga yan ay nakakancel. Gonzaga sabi about sa flight attendant ay okay naman daw. Ang daming tao nagsabi na dahil siya ay artista, dahil siya ay celebrity, kaya ang treatment ay kakaiba sa ordinaryong tao. Maging patas kayo sa lahat. Pantay-pantay ang mga binabayaran ng mga yan. Depende sa class na kinuha nila dyan sa Philippine Airlines. Ayusin yung mga trabaho nyo. Huwag nyong ipamukha sa amin or sa kanila na wala silang choice. Sana kung may mga kailangan kayong trabahuhin habang maaga pa kaysa makancel ang flight, ay ayusin nyo na hanggat may oras pa. Alam nyo kung ano lang problema sa inyo? Mahiya sa mga customer. Kasi once na alam nyo sa sarili nyo na pinahalagahan nyo ang customer nyo at marunong kayo mahiya, maaga pa lang ginagawa nyo na ng paraan yan. At hindi sana nagkakaroon ng mga problemang ganyan.